So today guys, nagluto ako ng biko na may kasamang latik or kaya actually to guys, ito yung caramelized na toppings ng biko na ginawa ko. So bali ang pinaghalo ko dyan ay ang gata ng nyog na binili ko in can kasi wala naman kaming gata ng nyog na fresh dito. Tapos dinagdagan ko na rin siya ng langka para mas masarap siya. And then yung ginamit kong sugar ay yung muscovado. So ayan guys, pinaghalo-halo ko lang siya hanggang lumapot. And then yung sticky rice naman ay naisain ko na siya. So ang pagluluto ng sticky rice ay parang nagluluto din kayo ng kanin. So pareho lang siya guys. And then pag tapos na yung naging caramelized na yung ating ginawang toppings, ay kailangan separate, maghiwalay kayo ng iba para sa toppings niya. And then yung kalahati naman ihahalo nyo na siya sa naluto ng sticky rice. Ayan, kasi actually paborito ko siya guys, since mahirap hindi ka makakahanap ng biko dito sa Japan kung hindi ka marunong magluto or wala kang kilalang Pinoy na nagluluto ng ganito. So yan, ino-order yan. So since minsan natatakam ako or gusto kong kumain ng ganito, ako na lang talaga yung nagluluto. So ito parang tsamba na lang siya guys. Pero in fairness, masarap siya. And yung mga sticky rice dito sa Japan, as in malambot talaga siya, na kahit winter siya or malamig, kahit ilagay mo sa ref, malambot pa rin yung sticky rice. So ayan siya guys, pinaghalo-halo ko na siya. Ihalo nyo lang siya ng ihalo hanggang maging pantay na yung pagkakamix. Yan siya guys. And then ilipat nyo na siya sa plato. And then pag nailipat na siya sa plato, ayan, kailangan i-flat nyo siya. So actually guys, konti lang ang niluluto ko. Usually ito na uubos ko ng 2 araw. Kasi medyo malakas din akong kumain ng ganito eh. So bali yan, ayan, pag nalipat na siya, ifa-flat na natin siya. O yan, yan. Para maging pantay-pantay bago natin ilagay yung toppings. So may mga nabibili naman na sticky rice dito sa Japan kasi ang Japan naman is mahilig din sila sa sticky rice. So marami din silang, ang tawag nila doon mga mochi o mochi. Tapos ayan, gumagawa din sila ng mga sticky rice na kakanin or sweets, ganun, or snacks. So marami ang iba-ibang klase ng sticky rice snacks dito sa Japan. So ayan siya guys. So ayan, na-flat ko na. And then pag na-flat nyo na, pwede nyo nang ilagay yung buong yung hiniwalay nyo na toppings. So ayan siya guys. So ayan, unti lang siya. So i-spread nyo siya ng mabuti para lahat ng sulok merong toppings. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Actually, mabilis lang ang gumawa ng ganito. So, ayan. Ayan, i-spread mo lang siya hanggang maging pantay na. Okay. So, ayan. So actually mas matamis siya kung may kasamang langka yung toppings. So yung langka guys, nabili ko lang din naman sa sa mga shop nila dito sa Japan na mga frozen na mga langka na yan. So gumagawa din kasi ako ng turon. So nilalagyan ko din ng langka, kaya ganyan na mayroon kaming stock na langka dito sa bahay. So ayan na siya guys, okay na. So ayan, maghahati na tayo at magte-taste test na tayo. And ayan na siya guys. So isa to sa mga paborito ko, kaya sobrang nasasarapan ako. So yun lang guys. Thank you for watching and see you again.
Bye!